reaction nila. Naun sa mga presidente, mura na maglabuang. No? So, nabuang na ba? kasi sabi niya, bakit kami? Kanino kami magrereklamo? Kanino kami magtatanong? Tumakbo-takbo kang presidente, naging presidente ka, tapos tatanungin mo yun, bakit ikaw? Diba? Sabi mo, pantay-pantay. Dapat ayon sa batas. Kaya, tinadaan lahat sa batas. Pinaliwanag na nitong mga abogado rito, si Atty. Topacio, si Atty. Turion, ano yung mga paglabag sa batas. Ngayon, kung talagang matino kayo dyan sa nanunungkulan, abay, pakita nyo sa taong bayan na kayo yung sumusunod sa batas because right now what we see is you do not follow the very law. So, murang yung binuwang na yun eh. No? Katarantaduhan na. Ngayon, nagagalit ka. Ba't ka nagagalit? Sino ba nang-aaway sa'yo? Hindi naman ikaw si MC na binabanggit ni Ka Eric. Oh. Kaya ako nagtataka eh. Ano ba ang nakain mo, Mr. President? Ha? Kasi, kaya ka nga namin hiniyalal. Dahil dapat sumusunod ka, nanumpa ka pa, pasumpa-sumpa ka pa. Oh. Wala naman ako tinuloy eh. Oh. Di ba? Pagkatapos, sabi niya, sumunod sa batas. Ito nga eh, turuan mo pati yung mga vlogger mo. Oh, kasi fugitive kayo ng fugitive animal. Mali-mali na naman yung definition nyo ng fugitive. Ilang beses ba'y paliliwanag yan? Ultimo first year College of Law, alam yan eh. Oh. Fugitive, kapag ka ikaw ay nakaakusahan, dininig ang kaso, nahatulan, nabilanggo, tumakas ka, fugitive yun. Yun ganun kasimple. Yung tao, hinahanap nyo, hindi naman nagtatago, hindi nyo na matagpuan. Oh, kasalanan ba ng tao na hindi nyo siya makita? Pagkatapos ngayon, naglagay kayo ng anong tawag yan? Bounty. Reward, 10 million. Tapos sasabihin mo, anak ng toko, ang Ilocano ito, tawag ito, bungkunana eh. Oh. Di ba? Nagbigay ka ng reward. Tapos sasabihin mo, lumabas ka. Igago. Palalabasin mo, nagbigay ka ng 10 milyon. Eh di pag lumabas yan, binarilo. Kita mo. O di, kukobra pa ng 10 million. Alam mo, hindi ko maintindihan, Mr. President. Alam mo, hindi naman ako nag-aral ng batas. Hindi rin ako nag-aral sa Oxford o kung saan. Pero simple lang ang pananaw ko bilang isang magsasaka. Ha? Simple lang. Kung hindi nyo matagpuan, 5 beses, isipin mo 5 beses na sila nag-serve ng warrant, pabalik-balik pa sila dito, parang tanga, no? Di ba? Oh, hindi nyo matagpuan. Mamaya, may report yata si attorney, kanina napanood ko sa TV, hindi ko lang maulinigan dahil maambon. Oh, saan nakita yung nahuli? Sa bahay. Ibig sabihin, walang nagtatago. Hindi lang kayo marunong maghanap kung saan nyo hahanapin. Oh. Subukan yung kaya ako nagtataka eh, bakit sila nahihirapan? Bakit sila may pa bounty pa? Pinareport nyo na nga sa sa Crappler eh, na nagpakamatay si Pastor sa Antipolo eh. O tapos ngayon nahanap ninyo. Buwang yun. No? Pinatay, nagpakamatay, hindi matagpuan, pagkatapos ngayon may bounty pa, tapos sasabihin mo, lumabas ka. Ulul. Maraming salamat, Sir Jay. Kari? Ngayon lang ako nakakita ng presidente na ang kanyang solusyon sa problema sa kriminalidad at sa pag-breakdown ng mga batas na siya mismo ang may pakana kung bakit nangyayari ito dahil hindi niya alam kung paano mamuno ay mag-promote ng vigilantismo. Ang paglalagay ng reward kay Pastor Kibuloy at sa mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ ay ang pinaka-inutil na pwedeng gawin ng isang inutil na leader. Ibig sabihin, hindi niya kayang ipatupad ng tama at patas ang mga batas at proseso ng batas. Ang pagbibigay ng reward
ay hindi lamang violation sa impartiality spirit of justice. Ito ay nagpo-promote ng vigilantismo. Ang vigilantismo ay umiira lamang kapag nagkakaroon ng So, ibig sabihin po, ang mga pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na nagagalit-galitan at nagtatapang-tapangan na alam naman natin na binabatukan siya. Natawa tuloy ako. Nagtapang-tapangan sa China dahil sinusulsulan ng Amerika. Nagtapang-tapangan kay Pastor Kibuloy. Pero tumitiklop naman sa totoong dapat kalaban ng gobyerno na dapat inahabol. Ang mga drug traffickers pinapalabas. Ang mga sinasama pa, ang mga nahuhuli na may mugshots. Ang mga smugglers, kaya siya naupo sa Department of Agriculture, ay para lumawak ang smuggling, hindi pala para magkaroon ng solusyon sa smuggling. So sino nagpo-promote ng breakdown of law? Si Pastor Kibuloy, ang Kingdom of Jesus Christ. Pangatlong punto sa kanya, malinaw po na ang pressure on the President, the way he delivers the message na sobrang galit at very unpresidential pertaining to Pastor Kibuloy's status in the Kingdom of Jesus Christ, ay mas may makapangyarihang mga puwersang nagpapagalaw sa kanya. Hindi lamang sa Pilipinas. Alam po natin kung gaano kabulok ang estilo ng Amerika para makialam sa mga pangloob na proseso ng batas at mga justice system ng mga bansa na kanilang dinidistort kapag gusto nilang gawin. Matagal na nilang gustong lumpuin si Pastor Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ itong Amerika. Wala lang silang magawa sa kanilang mga illegal na mga gawain like extraordinary rendition at iba pa mga bagay na lumalabag sa mga makataong proseso ng paggarantiya ng batas at mga karapatan ng mga tao, at ngayon nagkaroon sila ng pagkakataon na gamitin ang Marcos Jr. government. Kawawa ang Philippine National Police, kawawa ang Armed Forces of the Philippines, sapagkat ang layunin ng Marcos Jr. government ay hindi para ipatupad ang batas ng patas at ibigay ang katarungan sa mamamayang Pilipino, kundi magpagamit bilang instrumento sa mas makapangyarihang mga bansang nakikialam sa modernong panahon na akala nila ay kolonya pa rin nilang bansang ito. If there is one power that can make Marcos run wet in his pants, so to speak, no, na nanginginig at bahag ang buntot at gagawin ang mga illegal na bagay at pahayag, it's the American forces ng mga gobyerno ng Amerika na nakikialam sa kanyang administrasyon. Kaya nga pinayagan niya na hindi pwedeng i-inspect ang EDCA despite na may malinaw na mga paglabag sa konstitusyon. Ang Pilipinas ay pinagbabawal sa saligang batas ang pagpasok ng anumang mga armas nuklear at ipinagbabawal ang pag-ari-arian ng mga dayuhang tropa sa bansang ito, pero ini-eskortan pa ni Marcos ang mga ito at pinagtatakpan mismo sa loob ng ating mga base militar, ng ating mga kampo militar, may base militar na hindi pwedeng i-inspect. So sinong lumalabag sa batas? Mr. President. Kaya mag-isip-isip ka, Mr. President. Nalalapit-lapit ka ng singilin ng taong bayan sa iyong malinaw na paglapastangan sa iyong otoridad at kapangyarihan na pinahiram lamang sa iyo. Ipinahiram lang yan sa iyo. At pwedeng bawiin yan anytime. Nalalapit na siguro ang pagbawi na yan. Thank you very much, Eric. Yes, would you like to add, Dr. Lorraine? I want to respond to what Eric also said, yung inihahain ni Bongbong Marcos si Pastor sa Amerika. Kasi ako ay nagsilbi sa bayan under President Rodrigo Roa Duterte, a real president who really defended and protected every Filipino. At siya mismo, no, si President Duterte, medyo OA pa nga. Gusto niya pag nakarinig siya ng inaapi na OFW, gusto niya puntahan sa Middle East at siya ang susundo. Siya pa nga talaga ang susundo. Yun ang gusto niya. Hanggat pigil-pigilan namin siya. Pero itong Pangulo na ito, ano ang ginagawa niya kay Pastor Kibuloy? Inihahain niya sa Amerika. Ibinibigay niya ang isang Filipino citizen para lapain ng Amerika. Ganyang katuta si Bongbong Marcos. No, talagang it's already excessive yung pag-persecute kay Pastor. Napaka-excessive. Imagine a bounty of what is it, we heard 30 now? Is it 30? No? Maybe it's your fundraiser again because kayo mga magnanakaw eh.
Talagang puro kayo pera, no? So, and what is it? What you're doing to the members of the KOJC is really a violation of their human rights on so many levels. So we were the ones who should be questioning you, Mr. Marcos. What are your motives? What is it really, no? And we really are in a position to ask you that, and we want an answer. What are your motives? Why are you persecuting Pastor Kibuloy, and why are you doing this to the KOJC? Why are you a lapdog of the Americans to the point where you are going to serve whole Pastor Kibuloy, a Filipino citizen that you took an oath of office to defend and protect?